Meron tayo ditong ginger, slice natin siya ng strips. Meron din tayong onions, carrots, celery, squid or yung tinatawag nating calamares, and then ito is yung beans. Para siyang sweet peas pero malapad lang siya. Of course, kung wala kayong ganitong beans, pwede nyo siyang gamitan ng sweet peas. Or pwede na ring wala. O, diba? So, yan ang ating ingredients. Tayo ay mag-i-stir fry ng ating squid. So, magpainit ng mantika, ilagay of course natin si bawang. Ang bawang sa ating mga Pilipino is hindi nawawala kasi mas masarap siya, mas masabango kung may bawang tayo. Kaya always laging may bawang kapag naggigisa tayo ng ating mga pang-ulam. Ating papupulahin lang ang bawang and then ilalagay na natin ang ating carrots. Of course. Yung carrots natin, mas masarap siya kapag kayong medyo mapula-pula yung mantika. Parang luto na yung carrots, diba? Kapag kayong mapula-pula na yung mantika. Mas mabango kasi siya. At saka lumalabas yung lasa niya. Once na lumabas yung lasa niya, masarap siya pag na-mix na siya dun sa ating mga other ingredients. And then, ilagay na natin ang ating ginger. So, papupulahin lang ng kaunti yung ating ginger. Lutuin lang natin siya ng kaunti. At ilagay na natin ang ating sweet peas, of course. Lulutuin lang natin ng ilang minutes ang ating sweet peas kasi ununa natin ang ating sweet peas dahil mas matagal siyang maluto kaysa sa other ingredients natin. And then, isunod natin ang ating celery. Of course, ang celery natin is mas uunahin natin kaysa sa ating squid dahil mas matagal siyang maluto of course kaysa sa squid. So, atin lang siyang lulutuin ng ilang seconds din. Kasi hindi naman din siya matagal maluto. Parang pag yung nagbago na yung color nung celery natin, okay na siya. Pwede na nating ilagay ang ating squid. Ang ating squid hindi rin naman siya matagal maluto. Kaya lalagyan natin siya ng pwede natin siyang lagyan ng cooking wine. Cooking wine is lagi kong inilalagay kapag nagluluto ako ng seafood kasi pampaalis siya ng lansa. Pero kung wala kayong cooking wine, okay lang na walang cooking wine. So, yung ginger na lang, diba? Lagyan na rin natin siya ng asin. Yung asin, asin, bitsin, or yung SMG. At saka, white pepper. Pwede nyo siyang lagyan ng white pepper. Pampabango yung white pepper. Masarap din siya dyan pagka nilagyan mo siya ng konting white pepper. So, yan. Hinahalo-halo lang natin siya ng konti para mag-mix yung ating mga inilagay. Onions, ilagay natin yung onions. Panghuli yung onions kasi madali lang naman siyang maluto. At pangit naman kasi kapag lutong-luto yung onions niya. Parang yung bango niya is parang nawawala. And then, konting water. Lagyan natin siya ng kaunting water para hindi masunog ang ating niluluto at para may kaunti siyang sauce. Lagyan din natin siya ng suka. Yung suka, pampaalis din siya ng lansa, of course. Pero, syempre, konti lang ang ilalagay nating suka. Huwag nyong i-overcook yung ating squid kasi once na na-overcook yung squid, makunat siya. Kaya, hindi siya maganda kapag overcook. Almost done na tayo. So, ito yung vinegar na sinasabi ko kanina. So, lagyan na lang natin siya ng konting vinegar.
So, ang ginagamit ko dito is yung black vinegar kasi hindi nila gusto yung lasa nung ating white vinegar, kaya black vinegar. And then, lalagyan din natin siya ng sesame oil. Sesame oil, pampasarap siya kasi mabango. So, pampasarap siya ng pagkain. Kaya, pag kayong naggugulay ng mga ganyan, mas masarap talaga kung may sesame oil ka. Yung white sesame oil, of course. So, guys, tapos na tayong magluto. And thank you so much, guys. Siyempre, titikman ninyo kung tama yung panlasa, ha? Nasa sa inyo nang mag-adjust. At kung kulang, dagdagan pa rin ng asin. Thank you so much, guys, for watching. Please subscribe, like, and click the notification button. Malay nyo, next time, may i-upload uli akong pagluluto, diba? So, thank you so much, guys. Bye-bye. May the God bless you always.